Ang bawat isa nga ay nakaramdam na ng hindi magandang simoy ng hangin sapagkat ang mga inaasahang dapat na mangyari na umayon sa plano ay parang lumilihis na nga at nagbabago. At sa pagkaragdag pa nga rin sa sitwasyon ngayon na hindi na nga din akalain na aabot pa sa humigit 1,000 ang bilang ng kanilang mga kalaban na mga godry na nagngangalang Mamushi. Yes guys, tiyak na malaking problema nga ito. At para nga sa mga detalyeng yan, atin na ngang alamin ang buong pangyayari dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 32 full review. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay ito ngang si kumparing Daemon na todo-todo nga ang bungis-ngis nito na mukha nga talagang sabik na ito makipagbakbakan. At para naman sa paunang panel natin dito mga sir, ay dito ngang muli sa loob ng bayan ng Konoha na ang mga ilang ninja nga dito ay nagbabantay pa nga rin. At ang mga ilang Mamushi naman dito ay patuloy pa nga rin na nagkakagulo o nag-aaway-away na sinasabi pa nga ng isang galit na Mamushi dito sa kanyang kasama na ganun-ganun na nga lang ba daw ang gagawin niya, na sinasabi nga ba daw nito na iwanan na nga lang daw nila yung mga ilang nang himasok. Nakalinsabay naman niya na dito nga pinapakita na itong si Sai ay nagko-command nga sa mga ninja na hayaan nga lang daw o wag nga daw pakialaman yung mga Mamushi. Patuloy nga lang daw nilang bantayan ang mga to, pero wag nga lang din daw nilang hahayaan na may magalaw na sibilyan. Na habang binabantayan nga nila ang mga Mamushi dito, ay dito nga patuloy nga rin sinasabi nitong isang galit na Mamushi sa kanyang kasama na hindi baga daw na siya naman ang unang nanakit sa kanya na kaya papatayin nga daw niya ito. Pero sagot naman ng isang Mamushi dito na subukan nga lang daw niya. So habang dakma-dakma nga siya dito ng kasama niyang Mamushi, ay kaalinsabay nga din niya na bigla nga niya naramdaman sa kanyang paligid. At nang siya nga ay lumingon, ay nakita nga niya dito si Boruto. Yes mga sir, lumitaw nga dito si Boruto at sinabi nga ni Boruto dito sa mga Mamushi na sige na nga daw, pumapayag na nga daw sila. Lalo't lamang din naman daw sa bilang sila Mamushi. Kaya mangyaring isi-share na nga lang din daw o ibabahagi na nga lang din daw ni Boruto ang lokasyon ni Ada. Sumunod nga lang daw sila kay Boruto at dadalhin nga daw sila neto sa pinaka-eksaktong lokasyon nito. At kaya nga dahil dyan ay dito nga lumipad na nga din itong si Boruto at nangyaring nagsisunuran na nga rin itong mga Mamushi. At ang mga ito nga ay sabik na sabik sa kanilang narinig. Nasasabi pa nga nitong isang Mamushi na wow, totoo nga ba daw ang bagay nito? Hindi nga daw sila makapaniwala. At kaya nang malaman nga din yan ng mga ilang Mamushi, pati nga din yung mga Mamushi dito sa lokasyon ni Kawaki ay nangyaring nagsisunuran na nga rin at sumama sa pagsunod kay Boruto. Nagsiliparan na nga rin ito at iniwan na nga si Kawaki. Na kaya nga dito sinasabi ni Kawaki na ang mga Mamushi nga daw dito sa kanyang lokasyon ay nagsialisan na nga daw at mukhang papunta nga daw ito sa isang direksyon. Which is ganun nga din daw yung mga Mamushi sa lokasyon nitong nila Shikadai. Nakalinsabay naman yan dito nga pinapakita nga rin itong si Sumire na tinawag nga nito si Amado na dito nga ay sinasabi ni Amado na malamang na meron nga daw dito na mga posibleng paliwanag na ang isang maaaring posibilidad nga daw dito is yung mga Mamushi nga daw ay nakakapagbahagi ng mga impormasyon na maaaring sa visual nga daw o sa tunog. Bagamat nakakapag-isip nga daw sila individually, pero sa kabilang banda ay maaari nga din daw umiral na meron nga silang iisang pakiramdam or iisang kamalayan na nagdadala nga sa kanila sa buong pagkilos o sa pangkalahatang galaw na siyang naisip-isip naman dito ni Sumire ang patungkol sa mga bagay na yan na sinabi ni Amado, which is may punto nga naman. Pero kaalinsabay nga din ng bagay na yan. Habang sinusundan nga ng mga Mamushi, dito nga sinabi na nga rin ni Boruto sa bawat lokasyon o sa bawat grupo na magtipon-tipon na nga daw sila at magsipuntahan na nga daw sila sa Sector A dahil dun nga daw niya dadalhin ang mga Mamushi. So habang patuloy nga ang pagsunod ng mga Mamushi dito kay Boruto, kaalinsabay nga din yan dito nga nagbigay ng piece of advice itong si Boruto sa isang Mamushi na patungkol nga daw ito kay Ada at sa kapatid nga daw nito na si Daemon. Na itong si Daemon nga daw kasi ang bodyguard nito na siyang pumoprotekta nga daw kay Ada at ang kanyang malahalimaw na lakas ay wala nga daw hanggan. Daemon nga daw ang kanyang pangalan na kahit ano pa nga daw ang gawin nila o ano man ang plano nila kay Ada malamang na hindi nga rin daw nila maiiwasan na makaharap si Daemon. Na kaya naiintindihan naman daw ito nila Mamushi dahil kapag nangyaring subukan nga daw nila na lamunin si Ada malamang na matitikman nga daw nila yung hagupit ni Daemon. Na kaya sinasuggest nga daw ni Boruto na mas maigi nga daw na gawin muna nila Mamushi is yung magawang pigilan o magawang patumpahin nga muna daw nila si Daemon. Mas maigi nga daw na magawa nga muna daw nila na mapatay muna si Daemon bago magawang lamunin si Ada. Dahil yun nga daw ang gagawin ni Boruto kung siya nga daw ang nasa lagay nitong ni Mamushi. At kaya nga dahil din dyan sa mga sinabi ni Boruto patungkol kay Daemon, dyan ngayon na isip-isip o muli nga naalala ni Mamushi yung mga nakaraan sa mga pinagagagawa sa kanya ni Daemon gamit nga ang katawan nitong ni Bag. So kung matandaan nyo guys, diba? Itong si Mamushi, siya nga yung Godry version o Shinju version ni Bag. Na itong si Bag mga pare koy, alam naman natin na may crush nga ito o may gusto nga kay Ada. So nung bumalik nga sa alaala ni Mamushi at pumasok sa kanyang alaala itong mga alaala ni Bag, na dito nga siya sabi nga kasi ni Mamushi na kinaiinisan nga daw niya ng sobra si Daemon. Lalot pa nga daw kasi ang mga kamay nito ay masyado nga daw mapanganib. Lalong lalo pa nga daw na kapag ang kanyang dalawang kamay ay nagtagpo or mahawakan ka, ang maliit na demonyo nga daw na yon ire-reflect nga daw ang iyong pag-atake. Lalong lalo pa nga daw na kapag ang intensyon mo ay pumatay. Na kaya nga dahil din sa pangyayari
pangyayaring yan na nagawa nga maalaala o malaman ni Mamushi yung mga ability ni Daemon sa pamamagitan nga din ng mga alaala o memorya ni Bag. Kaalinsabay nga niyan ay bigla ngang kinontak ni Boruto. Ito ngang sila Ada at Daemon na lahat nga daw ng ability ni Daemon alam nga din daw ni Mamushi, na siyang sinagot naman o sinabi naman dito ni Ada na oo, malalaman nga din daw talaga yon ni Mamushi sa kadahilanan nga daw kasi na si Mamushi ay may access sa memory ni Bag, na siyang idinagdag naman dito ni Daemon na nangyaring binalagbag pa nga daw niya kasi itong si Bag sa mga nagdaan, at itong si Daemon pa nga din daw ang dahilan kung bakit nga daw nabungi ang ngipin ni Bag. So ganun pala ang nangyari mga pare ko no? Kaya pala mangyaring busit na busit nga itong si Mamushi dito kay Daemon. Siya pala ang bumungi sa ngipin nitong ni Bag. Aray ko! But anyway, kaalinsabay nga ng bagay na yan, lumipat naman ang eksena dito sa hideout nga nila Kashin Koji na ito nga si Inujin ay muli ngang isinasaysay ang bilang ng mga Mamushi, na ang mga Mamushi nga daw na sumusunod kay Boruto ay nasa mga 200 na nga daw ang bilang, na dito naman sa kabilang banda ay sinabi nga ni Shikamaru na magaling nga daw, umaayon nga daw sa lahat ng plano, na bagamat na hindi nga din daw niya alam na kung ano nga ba daw ang mangyayari kapag nakita nila si Daemon, pero nagdududa nga din daw siya na aatras nga daw ang mga Mamushi pag nakita nga nila sa Ada, na siyang sinabat naman dito ni Kawaki na hindi nga daw mangyayari yon. Hindi nga daw aatras ang mga Mamushi kay Ada, miski nga daw kahit isa sa mga to ay hindi nga daw talaga aatras. At kaalinsabay nga din yan mga parekoy, dito nga pinapakita nga rin na itong Team 10 kasama nga si Himawari ay nakarating na nga din dito sa lokasyon nila Ada, na kaya nga din dito ay kinontak na nga din ni Shikamaru sila Sarada, na dito nga ay sinabi o tinanong ni Shikamaru kay Sarada na kung ilang Mamushi nga daw ang kayang patumbahin ni Sarada gamit nga ang kanyang Mangekyo Sharingan, ilan nga daw ang kaya niyang pabagsakin sa isang atake, na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Sarada na nasa mga 30 to 50 nga daw na Mamushi ang maaari nga daw niya mapatumba sa isang atake, na kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga muling nag-command si Shikamaru sa isang karagdagang plano na mangyaring mag-all out nga daw agad sila, na para mabawasan nga daw agad ang kanilang bilang, at kapag mangyaring bumaba na nga daw sa 50 ang kanilang bilang doon na nga din daw magbababa o magbibigay ng signal itong si Shikamaru upang pulbusin na nga daw nila ng saglitan ang mga nalalabing bilang o ang huling 50 bilang na Mamushi gamit nga daw ang Uhirume o Mangekyo Sharingan ni Sarada, na kaya mangyaring i-reserve nga daw ni Sarada ang kanyang chakra. At habang nagsasang-usapan nga sila dyan, dito nga biglang nagsabi si Boruto na papunta na nga daw sila, na kaya maghanda na nga daw sila sa dapat nga nilang gawin, na kaya mula nga dyan sa di kalayuan dito nga bigla na nga rin napansin ni Mamushi itong sila Ada at Daemon, na kaya dali-dali na nga din agad itong sumugod nang walang pag-aalinlangan, na gusto na nga kasi agad nito lamunin si Ada, na siyang ikinagulat naman dito nila Ada at Daemon dahil nga ang bilang nitong mga Mamushi na ang kanilang mga pagkasunod-sunod ay nag-itsurang centipede nga na mula pababa hanggang pataas. So dahil pala dyan mga pare ko naalala ko tuloy yung laban ni Naruto kay Sasuke dun sa End of Valley. Itong batang Naruto versus Sasuke. Itong si Naruto, yung mga clone niya, ginawa niyang dugtong-dugtong para nga humaba yung kanyang sarili. But anyway, yun nga mga pare ko habang hinahabol nga nila si Ada dito na lumalayo nga sa kanila, mangyaring kaalinsabay nga din yan nagkakagulo pa nga rin sila o nag-aaway-away. Yung isa pa nga dito na isang Mamushi, dahil nga nakita nga din niya na mauunahan na nga siya nitong tropa niyang Mamushi, nangyaring sinapak nga tuloy niya ito, at namatamaan nga niya itong tropa niya. Sinabi niya dito na magsialis nga daw ito sa kanyang dadaanan. Siya nga daw ang unang makakahuli o makakadakma o makakalamon dito kay Ada. So yun nga mga boy pati pa naman sa paghuli kay Ada nagiging tolongis pa nga rin itong mga to. Nag-aaway-away pa nga rin sila, na kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga sinabi ni Daemon na mga tolongis nga daw talaga itong mga Mamushi. Bonak nga daw talaga ang mga to dahil nga nag-aaway-away pa sila sa paghuli nga sa kanyang kapatid, na kaya nga din sa paglipad lumihis nga itong si Ada. Pero dahil nga mabilis itong mga Mamushi kaya dahil mangyaring pinapakita nga din dito na maaabot na nga nitong isang Mamushi ang duluhang sandal ni Ada, at na mangyaring matagumpay nga na maabot na nito yung dulong sandal ni Ada, kaalinsabay naman yan biglaan na nga lang kumulubot itong mukha ni Mamushi na halos mawasak nga ito, na kaya naman pala dahil dyan dito nga kasi ay sinasabi ni Daemon na nag-reflect nga daw kasi kay Mamushi yung ataking ginawa niya sa kanyang kapatid na sa Ada. Bonak o tolongges nga daw talaga itong si Mamushi. Pero dahil nga din sa bagay na dito nga napag-isip-isip na nga rin ni Daemon na mangyaring lalabanan na nga din daw niya na mag-isa itong mga Mamushi, na kaya tumalon o bumaba na nga din siya sa likuran ni Ada, at diyan na nga din niya sinimulan itong bakbakan. Bang! Pinagbababalagbag na nga ni Daemon itong mga Mamushi na patuloy pa nga rin sa pagsunod o paghabol sa kanyang kapatid na sa Ada, na kahit nangyaring pinagwawasiwas na nga niya ang mga ito at nagkanda-reflect na nga ang mga atake nito sa kanya, mangyaring kaalinsabay nga din yan mga parekoy na ang ilang Mamushi nga dito ay hindi na nga rin hinarap si Daemon, at nangyaring lumihis nga ito at dumiretso na nga sa paghuli at paghabol sa kapatid ni Daemon na si Ada. Pero dahil nga mabilis at maliksi nga din itong si Daemon, at kaya mangyaring bago pa nga makarating itong mga ilang Mamushi kay Ada agad-agad nga
nga rin na nakarating dito si Daemon at pinagkakakana o pinagwawasak nga itong mga mamushi. Bang! Nahati nga sa gitna itong si tropa. Boljak dito, kana doon. Bang 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 bang. Patuloy pa nga ring binabakbakan ni Daemon itong mga mamushi na sinasabi nga nito sa kanila na sinusubukan pa nga ba din daw ng mga to na kanain ng kanyang kapatid? Well, hindi nga daw mangyayari yon dahil kinakailangan nga muna daw nila na dumaan dito kay Daemon. Na siyang sinigaw naman dito ng isang mamushi na tropa na mamatay na nga daw itong si Daemon. Na siyang sinagot naman sa kanila dito ni Daemon na tatanga-tanga nga daw sila. Mga bonak o tolonggis nga daw sila. At kaya nga dahil dyan sa mabilisang pagpulbos ni Daemon sa mga mamushi, dito nga ay napahanga itong sila Sarada sa kanilang nakita na siyang ikinatuwa naman dito ni Inujin. Lalot sa isang bagay pa nga daw na bumaba na nga din daw kasi ang bilang ng mga to. Na bumagsak nga daw agad ito sa 100 sa loob nga lang daw ng ilang minuto na habang patuloy pa rin naman ng mga pagtatalo nitong mga mamushi sa kadahilanan pa nga din daw kasi na tinatrash talk nga kasi sila ni Daemon. Ngunit subalit datapwat sa kasamaang palad pa nga dito habang nag-aaway nga sila sa pang-trash talk sa kanila ni Daemon, mula nga dyan ay pinapakita nga dito sa kasunod ay ayan na. Bang! Isang wasiwas nga ng katana ni Boruto ang tumama sa kanilang mga ulo upang mahiwa at mahati nga sila. Na dito nga ay sinasabi pa ni Boruto na mas lalong nagiging tolonggis nga daw ang mga mamushi na kaya wag na nga daw nilang pagbigyan ng mga to na makapag-isip pa muli at ubusin na nga daw sila agad. Na kaya nga dahil dyan dito nga pumwesto na nga itong si Mitsuki na inactivate na ang kanyang Sage Mode at dito nga sa kasunod na panel ay ayan na. Bang! Isang pagkarami-raming ahas nga lumitaw sa lupa na siyang dumurog nga dito at nang wasak sa mga mamushi. Nakaalinsabay naman yan dito nga si Kawaki ay pumorma na nga ng kanyang karma na nagpakawala nga itong ng isang napakalakas na pag-atake na siyang pumulbos nga din sa mga mamushi. Habang dito naman sa kabilang banda na ito nga si Himawari nagamit nga ang kanyang Baryon Mode pinagkakakana nga rin niya itong mga ilang mamushi sa pamamagitan nga lang ng Taijutsu na habang itong si Inujin naman ay minemonitor nga ang bilang ng mga mamushi na hanggang bumagsak na nga lang ang mga bilang nito sa 6 na po na kaya nga dahil dyan dito nga biglang nag-command na si Shikamaru at sinabi nga nito na i-activate na nga daw ni Sarada ang kanyang Mangekyou pagkatungtong nga daw ng bilang ng mga mamushi sa 50 o 50 at nang tuluyan na nga bumagsak sa 50 ang bilang nila dito nga kumilos na nga rin si Sarada pagka-activate ng kanyang Mangekyou lumutang na nga din siya agad dito na dali-dali nga din ito naglabas ng kanyang mga black hole na siyang nagpalutang nga rin sa mga mamushi at humigop dito. Ngunit subalit datapwat sa kasamaang palad nga lang nangyaring hindi nga rin kasi nagtagal si Sarada sa paggamit ng mga matang ito at nawalan nga din siya agad ng malay. Nang mawalan nga siya ng malay dito, bigla nga siyang sinulod dito ni Boruto sa ere habang itong si Boruto naman ay napapasigaw nga sa pangamba na sinasabi nga nito na ano nga ba daw ang nangyari dito kay Sarada na siyang ikinabahala nga rin dito nila Kawaki na ano na nga ba daw ang nangyari na same nga din sa tanong nitong ni Shikamaru na siyang sagot naman dito ni Boruto na biglaan na nga lang daw kasi na nawalan ng malay si Sarada na kaya nga dahil din dyan di nga tuluyang naubos ang mga mamushi at may mga naiwan nga dito na hindi nga kasi napatay na Mangekyou Sharingan ni Sarada at kaya nga dahil dyan dito nga nakita ni Shikadai na mukhang muling nagpaparami na naman daw kasi yung mga mamushi at nagduduplicate na naman daw ng kanilang mga bilang na kaya nga dahil din sa nangyari kay Sarada dito nga tinanong na nga rin ni Shikamaru o inalam na kung nangyaring gumamit nga ba daw si Sarada ng kanyang Mangekyou sa mga nakaraang oras na siyang isinagot naman dito ni Delta na oo, gumamit nga daw o nag-activate nga daw si Sarada ng kanyang Mangekyou nitong mga nagdaang oras which is itong nakaraang chapter nga lang diba pero sa ginawa nga daw ni Sarada ngayon mukhang hindi nga daw ito maganda na kaya nga dahil din dyan dito nga napag-isip-isip ni Shikamaru na yung sa mga oras na hindi na nga daw sila nakakonekta hindi nga rin daw naisip ni Shikamaru na mabilis nga daw ito makaubos ng lakas o chakra at syempre dahil nga nakaligtas yung mga mamushi dito nga pinapakita nga din na sinasabi nga nila dito na muntikan na nga daw sila doon pero salamat pa nga din daw kasi dahil pa nga din daw sa mga ninjang to nasindihan pa nga daw o nagliyab ang kanilang likas na survival instinct pero habang nagsasalaysay nga o nagsasalita nga itong sila mamushi kaalinsabay nga din yan guys bigla nga umatake dito si Kawaki na sinubukan nga niya muli na pulbusin nga itong mga mamushi ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga din yan sinabi nga nitong isang mamushi na hayaan nga lang daw nila yung ataking ginawa sa kanila ni Kawaki at magpatuloy nga lang daw sila sa pagpaparami na sinubukan pa nga muli ni Kawaki na palakasin ng kanyang atake pero sa kasamaang palad ang nangyari nga dito nawala ito na para bang nag-malfunction ang kanyang karma o parang may something na nagkaproblema na kaya naman pala na ganun ang nangyari dito nga kasi ay sinasabi ni Sumire na nag-overheat nga daw itong si Kawaki na idinagdag pa nga dito ni Amado na in-overuse nga daw kasi ni Kawaki ang kanyang kapangyarihan na kaya mangyaring umalis na nga daw si Kawaki dito o dyan nga sa kanyang kinalalagyan ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga niyan biglaan na nga lang din na binigwasan si Kawaki dito nitong isang mamushi na naging dahil nga upang bumaon sa lupa ang katawan niya at wala nga rin siyang nagawa
Mamen, mangyaring tinulungan na nga siya ni Delta dito para nga magawa niya makawala. Boy, wala ka talagang bilang. Pati nga si Himawari ay nag-alala na nga rin sa kanya dahil nga sa kanyang pagiging walang bitaw. At kaya nga dahil mukhang hindi umayon sa kanilang plano ang kanilang ginawa, dahil dyan guys, dito nga sinabi ni Ada na mukhang hindi nga daw ito maganda. Mukhang papunta nga daw ito sa masamang resulta. Dahil nga dito pinapakita nga din na ito nga si Sarada ay talagang nawalan na nga ng malay at mukhang dahil nga talaga ito sa pag-overuse niya ng kanyang Mangekyou Sharingan. Sunod na paggamit ba naman ng kanyang Mangekyou. Masama nga talaga yan mga pare. At syempre bukod pa nga dyan sa naging sitwasyon ni Sarada at sa pag-overheat nga ni Kawaki, ang mas masamang balita pa nga dito ay ito ngang ibinabalita ni Inujin na yung patungkol nga daw dito sa mga mamushi ay umabot na nga daw ang kanilang bilang sa humigit 1,000 at patuloy pa nga din daw ang kanilang pagdagdag o pagdami. So yun nga mga pare ko talagang delikado nga sila dito. Panigurado at tiyak na malaking problema nga ito. Hirap na nga silang patumbahin o bawasan yung 200. Tapos nag-overheat pa si Kawaki, tapos tulog pa itong si Sarada, tapos humantong pa sa humigit 1,000 itong mga mamushi. Wala, talagang iyak tayo dito. Na kaya matik guys na masabi nga natin na mas lalo nga silang mahihirapan dito. Ang pinaka-core na nga lang nila dito ay itong si Boruto at Daemon. So baka kinakailangan na nga dito na gumamit ng Boroshiki. Full power Boroshiki Tapos yung all out na Daemon, mga ganon. Pero one thing pa dito mga pare ko dahil nga dito sa last part ng huling panel, ito nga si Amado parang tahimik lang o walang reaksyon. Na para bang may sarili na naman siyang plano na ayaw nga niyang ipaalam kay Shikamaru o kay Boruto. Maybe something na nakita niya in the future na gusto niya talaga na may mapahamak para nga umayon sa lahat ang kanyang binabalak alang-alang nga sa magandang kinabukasan. But we're not sure mga pare ko kung ano-ano nga ba talaga ang mga bagay na tumatakbo sa utak nito ni Amado or kung ano nga ba talaga ang pinakang gusto niyang mangyari. At kaya hanggang dito na muna tayong mga pare ko para nga dito sa ating full review ng Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 32. See you in the next chapter guys. Sana'y nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.